Babatiin ko lamang ang mga kasamahan natin, ang ating mga kasama sa membro ng kabinete. Magsiupo po tayo. Ang membro ng kabinete na aking sinama dahil ang pagdadala ng tulong sa mga nasalanta, sa mga naging biktima ng sakuna ay hindi po kaya gawin ng iisang departamento lamang dahil maraming iba't ibang pangangailangan. Kaya't nandito po, halos kalahati ng kabinete ay nandito po upang tignan kung ano po ang mga kailangan gawin. At nakita naman po namin ang mga naging problema na dala ng Christine dito sa inyo. Hindi lamang yung sa pagsira ng tulay, yung pagbaba, pagguho ng lupa, pagsira ng mga bahay, at meron pa tayo maraming nabawian ng buhay. Kaya't kailangan po kami lahat, mula sa akin hanggat sa ating mga opisyal, ay kailangan ay makita kung ano ba talaga ang sitwasyon ninyo, malaman sa inyo ano yung pangangailangan. Kaya't nandito po kami lahat. Babatiin ko rin ang mga opisyal, mga empleyado, at ang mga tiga-Laurel. Nandiyan po at pasasalamatan ko sa magandang mensahe at nakaka-inspire na mensahe ng ating butihing Mayor Lyndon Bruce. Sa mga benepisyaryo na mabibigyan natin ng kaunting tulong upang naman kahit papaano makapagbalik kayo sa dati ninyong buhay, ang ating mga kasamahan sa pamahalang nasyonal, pamahalang lokal, ay magandang tanghali po sa inyong lahat. Kami po ay nakikiisa sa inyong lahat na naapektuhan ng Bagyong Christine. Kaya ngayong araw, idineklara natin sa ilalim ng Proclamation number 728, ito ngayon ay National Day of Mourning. Alam po namin na hindi sapat ang mga salita upang maibsan ang sakit na pinagdadaanan ninyo. Makakaasa kayo na ang pamahalaan ay patuloy nakabalikat ninyo sa pag-ahon mula sa hamong ito. Ang tanggapan ng Pangulo sa pamamagitan ng DSWD ay magbabahagi ng 60 milyong piso na tulong sa 6 na munisipalidad ng Batangas kasama ang bayan ng Laurel. Maghahandog po tayo ng tigsa 10,000 piso sa mga piling mangingisda at magsasaka para kayo ay makapagsimulang muli. Sapagkat ang bayan ninyo ay nasa tabi ng lawa ng Taal, maraming mga mangingisda at mga manggagawa sa aquaculture ang naging biktima ng Christine. Huwag po kayong mag-aalala, may angkop na tulong na inahanda sa inyo ang DA na agarang ding ipapadala. Namahagi rin tayo ng mga materyales para sa pagpatayo ng bahay mula sa donasyon ng Metrobank. Maraming salamat sa Metrobank sa kanilang tulong na ibinigay. Higit pa rito, ating pinagbubuti ang paghahanda sa mga kalamidad. Muli kong uulitin sa mga ahensya ng pamahalaan, pag-ibayuhin ang paghahanda laban sa baha at sa landslide. Inatasan natin ang DOST na pagbutihin ang kanilang mga warning system. Nagbibigay na tagubilin na rin ako sa mga ahensya na gawing standard operating procedure na ang mga dahan-dahan na pagpapalabas ng tubig mula sa mga dam bago pa man dumating ang bagyo nang maiwasan ang matinding pagbaha. Nagbigay direktiba na rin tayo sa DPWH, DNR at iba pang mga ahensya na rebisahin ang mga flood control master plan. Ito ay upang kayanin ng mga infrastruktura natin ang matinding pagbaha na nangyari kada 100 taon, ngunit ngayon ay nagiging mas madalas na. Isinusulong din natin ang mga makabagong disenyo para sa proteksyon ng mga kalsada at tulay. At tinitiyak na ang mga ito ay maging matibay at angkop sa ating klima. Ang administrasyong ito ay patuloy din na nagsisikap na mapadali ang sistema
at mabigyan ng access ang LGU sa mga pondo, kagaya ng NDRMC Fund, para makabawi at mapaayos ang mga nasirang kagamitan, pasilidad o hanapbuhay na dulot ng likas ng sakuna. Ukol naman sa tulay ng Bayuyungan at daan sa Agoncillo na nasira sa Bagyong Christine, ang DPWH ay tinitignan na ang mga ito. Inaatasan ko rin sila na gawing prioridad ang pagpapagawa ng mga infrastrukturang ito laban sa lalong magawa sa lalong madaling panahon. Ang plano ng DPWH para may dadaanan habang habang inaayos yung tulay ninyo, ay maglalagay sa tabi ng tulay, maglalagay po tayo ng spillway para kahit papano may madaanan kayo hanggat matapos namin ayusin ang tulay. Pagsisikapin natin ang pagbangon ng Batangas. Ating titiyakin na tatapusin natin ang mga proyektong infrastruktura sa lalawigan katulad ng Taal Lake Circumferential Road na magkokonekta sa bayan ng Laurel, Talisay at Agoncillo, pati na sa Lobo, Malabrigo, San Juan, Laia Road Project. Hindi lang sapat na ang mga proyektong infrastruktura ay matapos ng DPWH sa inaasahang oras. Kailangan din na ang mga materyales at ang mga pagkakagawa ng mga proyektong ito ay tiyak na dekalidad, ligtas at makakatagal sa pagbabagong panahon. Kaugnay nito, inaatasan ko rin ang DTI na pagtutuunan ng pansin ang mga materyales at instrumentong gagamitin sa pagpapatayo ng mga ito. Ang ginagawa po natin sa Batangas, gagawin po natin sa lahat ng mga lugar na niragasa ng Christine at ng Leon. Kung gaano kalawak ang pinsala ng mga bagyo, ganun din ang ating magiging pagresponde. Kung gaano sila kalakas, ganun din ang pagsusumikap nating ibangon ang mga bayang nasa lanta. Bagamat matagal nang umarangkada at patuloy ang daloy ng mga tulong sa mga probinsyang tinamaan, pupuntahan ko pa rin sila upang personal na pangasiwaan ang paghatid paghatid nito at pag-iinspeksyon ng mga gawain na may kinalaman sa rehabilitasyon. Pagdating sa kalamidad, hindi po ako makukontento sa mga ulat na pinapadala sa akin. Ang gusto ko lagi ay personal na matunghayan kung totoo nga na umuusad ang mga pagbangon sa mga nasalantang lugar. Sa pambansa at lokal na pamahalaan, sa lahat ng bumubuo sa pamayanan at sa bawat mamamayang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang pagkakaisa para masiguro ang kaligtasan ng lahat ng ating mga kababayan. Nagpapasalamat ako sa lahat na tumutulong at nagpakita ng kanilang kakayanan para sa kapakanan ng ating kapwa. Salamat ulit sa Metrobank at iba pang pribadong sektor na nagbigay ng mga donasyon at patuloy na tumutulong sa lahat ng mga naapektuhan ng bagyo. Sama-sama po tayong magtanim ng pag-asa at magtulungan para sa mas ligtas, handa at progresibong bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, mabuhay po ang bagong Pilipinas.